minutes at tayo po ay mananalangin ngayong hapon bago natin basahin yung salita ng Diyos. Hallelujah! O Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, naminalang ng langit at lupa sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng ibarang na Santong Espiritu, Panginoon, sa hapong ito, itinatalaga namin siya mapagpalang kamay ng pag-aaral ng iyong salita at ang aming dalangin at kahilingan. Panginoon, sa hapong ito, buksan niyo ang aming kaunawaan, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga espiritual na mata, ang aming mga espiritual na pandinig, at hayaan mo na ang iyong salita sa hapong ito ititimo sa aming puso, sa aming isipan. Hindi lang namin marinig, O Lord God, it will not only be instructional sa aming mga buhay, kundi magdulot ng pagbabago, transformation sa aming pang-araw-araw na buhay, magsilbing prinsipyo, pamantayan. O Lord God, maging siyang kabalingkod, itago sa likod ng krus, hindi ang aking kahinaan ang makita, kundi ang iyong Shekinah glory sa aming kalagitnaan, at gamitin niyo ang iyong abang lingkod bilang tagapagsalita sa bawat isa sa amin ngayong hapong ito. Lord, kami naniniwala na tayo may kalakip na himala, pagpapala, O Lord God, ang iyong salitang ipapahayag ngayong hapong ito. Maging sa lugar na ito, O Lord God, lubad-labas, magtalaga kayo ng inyong matatapat na anghel, at walang distraction, maging ang espiritu ng antok, inaalis namin sa pangalan ni Jesus. And Lord, patuloy kami nagdi-declare ng katagumpayan sa hapong ito, Lord God. Ikaw ang mataas, ako ang mababa, at sa hapong ito, sa iyo na iyong banal, paparadiwan lahat ng panalangin, at Lord, ibabalik namin sa inyo kapurihan, kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay, kung mapapansin ninyo, nagbago tayo ng tema. Palapit na tayo sa langit. Okay, sige, praise the Lord. Sige, ngayong hapon, kagaya ng sinabi ko, lecture type, instructional ito ngayong hapon. And kasi sabi ko, very basic naman. I've been trying to negotiate with the Lord kung pwedeng baguhin, pero wala tayong magawa. Tayo dito, tagapagsalita lang. Kaya itong salitang ito, maging ako ang unang naka-experience. Dahil ang sabi ni Lord, obey. Okay? Sige, basahin natin. Can we open our Bible? Aklat ng unang Samuel. Okay. 1 Samuel chapter 15. Hindi po yun mahirap hanapin sa inyong Biblia. Katabi lang yan ng 2 Samuel. Okay. 1 Samuel chapter 15. Okay. And we will specifically pick verse 22. Okay. Ewan ko paano nakalagay sa English, Brother Maki. Okay? Tagalog po yung aking Biblia. Basahin ko. Ayan, English, nakalagay. Okay, ang sabi dito sa Tagalog, sinabi ni Samuel, akala mo ba ay higit na magugustuhan ni Yahweh? Okay, ang kausap ko ni Samuel dito, alam nating lahat, si Haring Saul. Okay? Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa pagsunog sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa hain taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng bayang Israel. Praise the Lord. Okay, now, I will just get this center message, okay? Yung pinaka-sentro po ng verse ng 1 Samuel 15:22 na sa English, ang sabi, obedience is, ang sabi, look! Basa, 1, 2, 3. To obey is better than sacrifice. Ulit, laksan! To obey is better than sacrifice. Okay, bibigay ko sa inyo ang summary background. Ito yung point na kung saan ang bayang Israel, kasi nakita nila sa paligid, lahat ng mga bansa, may mga hari. Okay, I'll just give you a short recap summary. Now, ang Israel ngayon, sila ang bugod-tanging walang hari. So, nag-demand sila sa Lord.
sa pamamagitan ni Prophet Samuel. Na ang sabi ng mga tao, makiusap ka, tawagin mo ang Panginoon, at loro sento, no? Ragazzi. Okay. No, dahil hindi lang naman para sa atin to, lalo din para sa kanilang mga kabataan. Kasi sila dapat ang unang makarinig nito. Walang exemption. And I'm begging you, call them. May sarili silang sabi sa likod. Okay. Sige. No, kasi pagdating sa salita ng Diyos, this is general. You don't say you're exempted or what. That's why you come to church, ang pinakasentro, magpuri ka't sumamba, makinig ka ng salita ng Diyos. Para saan? Huwag mo sasabihin sa akin, pupunta ka ng restaurant dahil titignan mo ang waiter. Dahil maganda ang mga waitress dito. Subukan yung pumasok sa restauranteng singing cooks and waiters. Sino nakaranas doon? Sa Manila meron, marami. Naranasan nyo yon. Okay? You just don't go to the restaurant because you want to hear them sing. You go to the restaurant because first, you want to eat. Second, while eating, you want to be entertained. Kaya pagpasok mo, dalawa ang busog sa'yo. Tiyan mo at tenga mo, pero gagaan ang bulsa mo. Dahil magbabayad ka. Tama? Dito, in coming to church, dalawa ang busog sa'yo. Spiritual, emotional. At hindi ko sasabihin gagaan ang bulsa mo. Gagaan ang nararamdaman mo. Then i-release mo lahat sa Lord. Tama? Kaya i-priority natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. And this is how important it is. Kasi sabi ng Biblia, lahat ng bagay lilipas. Pero isang maiiwan, salita ng Diyos. Now, balik tayo doon sa sinabi ko kanina. Si Saul, siya ang kauna-unahang hinirang na hari ng Israel. Okay? Now, God said to Saul, kung babasahin niyo buong chapter 15, ang sabi ng Diyos kay Saul, nakikita niyo yung mga bayan na yan, ipapasakop ko sa inyo, particularly ang Amalekites. Pero ang sabi ng Lord, lahat ng taong nandyan, patayin ninyo. Babae, lalaki, bata, matanda, mangipin, wala, patayin ninyo lahat. Okay? Pati hari lahat. Sunugin ninyo lahat. Okay? That was the clear instruction of God. At sad to say, nung dinalaw ni Propeta Samuel si Saul, ang sabi ni Propeta Samuel, still in chapter 15, Lora Samuel, Lora Saul, anong nangyari? Propeta Samuel, sinunod namin yung ginawa na pinagawa ng Diyos, sinakop namin, at tunay kami nagwagi, nagtagumpay. Okay? Hinabol pa nga nila yung iba Talagang nalipol nila lahat. Pero, may narinig si Samuel. Ano ito? May narinig si Propeta Samuel. Ano to? Bakit nag-iiyakan ng mga tupa, may mga kambing, may mga baka kayo? Dito na ngayon ang nangatwiran si Haring Saul. Ang sabi ni Haring Saul, if you will read last parts of chapter 15, niligtas namin yung mga magaganda. Kaya taas ang kamay sa mga magaganda dyan. Ang sabi ni Propeta Samuel, ano itong naririnig kong ingay na ito? May mga hayop, may mga ano. Ang sabi ni Haring Saul, we saved. Niligtas namin yung mga maiinam, itinabi namin. Now, look at the purpose.
Bakit sinabi ni Saul na niligtas namin yung magaganda, tinabi namin? Kasi ang sabi ni Haring Saul, kasi gusto namin ihandog at ialay sa Lord. Okay? Tama, mali ang kanyang dahilan. Tama. Hindi masama ang kanyang dahilan. Tama? Ang sabi ni Haring Saul, niligtas, sinalba namin itong mga malulusog na mga baka, magaganda na mga tupa, dahil ang aming intensyon, kasi ngayon, hindi na tayo naghahain. Masalumang tipan sa panahon nila, it is the center of worship. Yung pag-aalay. Kaya nga inutos na mag-alay ka walang kapintasan. Hindi pilay na baka, hindi damage yung iaalay mo. Bagkus yung pinakamaganda. And so Saul was keeping into consideration sa kanyang utak na huwag ninyong patayin yung mga magaganda, itabi ninyo. Pag-uwi natin, yun ang gagamitin natin alay sa Lord. Kaya nga tatanungin ko kayo, tama o mali ang radyonamento ni Saul? Mali. Hindi tayo magkaigi. Sino nagsasabing tama? Taas ang kamay. Wala. Sino nagsasabing mali? Wala rin. Laisip kayong lahat. Now, tingnan nyo. Sandali. Okay. The intention was good. Pero ang tanong ko, yun ba ang instruction ng Diyos? Pwede. Kaya ngayong hapon, sabihin mo sa katabi mo, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mahalaga. Hello? Okay. Adesso legisiamo. Now, nakita ninyo, God values our obedience because, mamaya hindi discuss, kaya sabi ko lecture type. Yung mga ballpen at papel, sulat-sulat Alam ko, ilang beses sabi ko ito isa sa mga topic na very common pagdating sa Christian community, isang topic na malimit i-preach ng maraming pastor, maraming men of God. May ang problema, ang bagong mundo ngayon, we continuously perceive it wrongly. Mali ang pananaw, mali ang pagtanggap. Hello? Kaya nakikita ng Diyos yung ating pagsunod. Maraming mga ritualistic na mga kapamaraan at dahil ang gusto ng Lord. Saan nagmumula ang pagsunod? Dito. Ulit. Saan nagmumula ang pagsunod? Dito o dito? Okay, to make things clear. Tingnan nyo ha. Yung mga nagsasabi na ang pagsunod nagmumula dito, papaliwanag ko sa inyo. Di kayo pag sinabihan ka, iniisip mo muna kung tama o mali. Alora, bakit mo sasabihin dito? Kasi kung dito nang gagaling ang pagsunod mo, you don't use this. Pwede. Ito na yung sinasabi ko. Because there's a conflict between logic and faith and trust. Diyos ang pinag-uusapan natin, hindi tao. Ang problema, pinaparallel natin yung ating obedience sa tao sa obedience sa Diyos, which is wrong. Kasi kung sasabihin niyo ang pagsunod nagmumula sa puso, di kayo malimit sa inuutos sa'yo ayaw mo. Ay, di kayo ginagawa mo. Teka, sandali. Mali ba o tama yung sinasabi niya? Anong magugwadan niya kung susunod ako? Anong nasunod? Ito o ito?
O di ito, dahil nag-isip ka, oh, pwede. So you don't tell me that obedience comes here alone. Kaya nga sabi ko, may conflict kasi between logic, faith, and trust. Tsaka magkaiba yung pagsunod sa tao at pagsunod sa Diyos. Pero alam nating lahat na ang batas ng tao nagmula sa Diyos. At tumahimik silang lahat. Okay. Lalaliman pa natin ito. Ano ngayon ang ibig sabihin ng obedience? Tinagahanap nyo lang ang buhay. Kagaling nyo naman. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng obedience? O ayaw nyo? O ano ngayon ang ibig sabihin ng pagsunod? O wala na kayo pupuntahan? Oh. Diba? Ang pagsunod ganito, simply aligning. I-align mo lang ang sarili mo sa kung ano gusto ng Diyos. Klaro example. Lahat tayo nagdadrive o hindi. Anong purpose ng semaporo? Anong purpose ng semaporo? Stop. Hindi mo lang mag-go. Anong purpose ng semaporo? To create a regular traffic flow. Tama? Obviously, kung stop ka, go sila. Diba? Kung pula ka, green sila. Kung green ka, pula sila. Eh, anong ibig sabihin ng orange? Bilisan mo, bakit hindi ko mahuli? Kayo Oh. There are only two distinct signs, red and green. And orange tell you, guarda que brombo, stop. Oh, warning sign yan. Oh, dito sa Italia, sa Svizzera, iba. Yun nyo lang. Oh, dito, mula sa green bago pumula, mag-orange muna. Sa Svizzera, ganun din. Mula sa green, bago pumula mag-orange. Sa Svizzera, bago mag-green, mag-orange muna. Ibig sabihin, alam niyo ano ibig sabihin yan? Huwag ka matutulog sa manibela, kaya from po, green na. Waiting na yan. Tingnan nyo, ang Diyos, kagaya, mahirap kasi din i-parallel eh. Ang Diyos nagwa-warning sa atin yan. Kaya nga sabi ko, because there is a conflict sa ating mga sarili between logic, trust and faith. At ang pagsunod natin sa Diyos, huwag nating iparalel sa pagsunod ninyo sa pastor at sa mga tao. Porque magkaiba yan. Even sa pastor, bakit? God reveals everything to the pastor, and so the pastor wants the people. Ano sabi ng Bible? May people suffer because of lack of wisdom, lack of knowledge. So ngayon, ang obedience, anong ibig sabihin ng obedience? Kasi kung sasabihin niyo sa akin, ang obedience, basta sunod ka lang ng sunod. No. Ang pagsunod, i-align mo yung sarili mo. Tingnan nyo ako na-bless ko doon sa article na nabasa ko. Pastor ang nagsabi. Ang pagsunod daw natin, lahat naman siguro tayo nakasakay ng aeroplano. Sino dumating sa Italia na nagbarko? Taas ang kamay. Wala. Lahat tayo nakarating dito, nag-aeroplano. Ang sabi ng article na nabasa ko, Pastor, tinanong sulat. Ang ating paglakad sa buhay pananampalataya, kagaya tayo ng pasahero ng isang aeroplano. Okay? Hello? There is a predestined place of departure. There is a predestined place of arrival. Hello? Kaya nga, nakita niyo sa Malpensa, ETA. Estimated. O ganun din sa buhay natin, may ETA ka rin. Hindi naman siya preciso.
Minsan napapagal. Lord, huwag naman sana. Muna. Malilit pa mga anak ko. Sa buhay natin bilang Kristiyano, may ETA din tayo, estimated time of arrival. At kagaya ng sinabi dun sa article na lahat tayo, tingnan nyo ha, kilala nyo ang piloto, hindi? Hindi. Alam nyo ang airline Qatar ang sinakyan ko. Bakit? Dumaan ba ang piloto sa boarding area? Hello, I'm the pilot for your flight today. I have been 18 years flying the plane. I graduated from the University of Milano Flying School. Hindi nagaganyan ang piloto sa inyo. Sa atin pala, kasi kasama ako. Tama. Anong ginawa nyo? You book a ticket, nag-check-in ka, i-deposit mo yung bagahe mo, dumaan ka sa security check, naupo ka sa waiting area. Hila-hila mo yung iyong bagayo a mano, hila-hila mo yung iyong bursa na Chanel. Tapos titingnan mo sa gate, boarding area, gate B, number 17. Di hintay ka doon. Pagbukas ng gate, boarding now. Kasi may segment yan. From 100 to 120. So may segment yan. Hindi natin kilala. Hindi nga natin kilala yung mga flight stewardess na magsiserve sa atin. Pero ang tanong ko sa inyo, nung sasakay ka ng aeroplano, naniniwala ka makakarating ka naman na tama. Hello? So, there is trust there. Ako nagtitiwala. Ako may tiwala sa piloto. Ako may tiwala sa aeroplano. Makakarating kami ng Manila. Bukas. So, there is trust there. Nangangahulugan na ang iyong sarili, yung buhay, yung bagahe, kung kasama mo yung pamilya, ipinagkakatiwala mo sa piloto. Hello? The same as with God. Kaya lang, obviously, si prima de la partenza, si durante il volo, e anche dopo il volo, may mga maliliit tayong regulang sinusunod. And this counts. Huwag mo sabihin sa akin, pwede ba flight stewardess? 2 oras na ako sa waiting area. Pwede mo ba? Kasi meron talaga yan eh. Boarding first. PWDs. Elderly. Children. Mamili ka, saan ka pupunta doon? No, business class, they have far more. May iba silang ingreso. May iba silang pinagdadaanan. Kung ikaw regular passenger ka, alam nga naman sila ang pinaunang mag-board, i-insist ka doon. Sasabihin ng flight stewardess, saan mo kayo nasasakop sa 3? PWD? Senior? O baby? Ang pinag-uusapan natin, pre-boarding. Kaya sa buhay natin bilang Kristiyano, there are pre-boarding rules na dapat nating sundin. Kasi ang pag-uusapan natin ngayong hapon, obedience to the max. No, kasi ganito. Sa harapan ng Diyos, partial obedience is no obedience at all. Hindi pwedeng sumunod ka meta. Hindi pwedeng sumunod ka 1/4 lang. Hindi pwedeng 5 lang pwede. It doesn't function that way. Pre-boarding pinag-uusapan natin. Tapos, pag boarding area na, pwede ho ba akong maupo sa first class? Ang ticket mo'y nakalagay, economy. Magre-request ka sa flight stewardess, narinig ko po masarap ang pagkain nila doon. May leg room silang napakalapad. Hindi pwede dahil masusundan ka talagang regulasyon. Pagpasok mo sa loob ng aeroplano, sasabihin ng flight stewardess sa'yo, okay, seat B, number 77, over this corner. Over this alley, makikita mo yun. Hila-hila mo ngayon ng trolley mo. Kasi may dala kang 50,000 euro sa trolley mo.
Ang sabi ng flight stewardess, please, since this is a cabin bag, please put it overhead. Kasi may 15,000 euro ka, hindi ko ilalagay ang aking sweldo. Hindi pwede. Susunod ka kasi may overhead baggage yan, ilalagay mo yan doon. Tapos yung bursa mo yan, anong sasabihin ng flight stewardess? Please put it, kaya alam nyo. See? Pre-departure. Tapos ngayon, nakikita nyo yung ilaw na may dalawang click. Ano yung sabihin nun? Tapos, ang upuan mo ano? Erect, straight. Ang table sa harapan mo, tiklop. Seatbelt mo nakagancho. Di kayo obligado ba sa mga nun? During the flight, kasi gusto mong magkaraoke, lagay mo doon kanta. Hindi pwede. Irerespeto mo yung iba natutulog. Kung minsan nga, ihingi ka na, pigil ka pa dahil yung katabi mo, ayaw mo maistorbo. Tapos pagdadaan ka, yung apatan, ikaw nasa gitna. Hindi ka kahirap. Hindi ko sinasabing babastusin mo yung katabi mo, but there are rules that we follow. Sa buhay mananampalataya, may mga regulang sinusunod. Yung mga regula na yan sa pananampalataya para lang sa mga bagong Kristiyano. Ang mahirap nga, kinatandaan mo ng Kristiyano, ikaw ba yung numero 1 hindi sumusunod? Ang tanong ko ngayon, so alam na natin ang obedience. Iaalay mo lang ang buhay mo sa kung anong gusto ng Lord. Basta. Kasi when you disalign, that is automatically disobedience. Ang sabi dito, klaro, aligning, it implies aligning our will and desire to the will of God. Ang mahirap dito is, madaling i-align, ang mahirap dito yung doing. Kasi ang failure ng obedience is on acting. Example, bukas Lunes, magtatrabaho po ba tayong lahat? Mahina. Bukas Lunes, magtatrabaho po ba tayong lahat? May iba dito, hindi. Kaya nga sabi ko, umamen kayong lahat. Yes, but the doing, doon tayo magkaiba. So alam na natin, now, ganito, mahalaga ba ang obedience? Oo, hindi. Yes. Mahalaga ba ang pagsunod? Hindi. Yes. Mahalaga. Tingnan nyo ha. Kasi may narinig ako depende. Kasi pag ano naman ganito? Pagbatas ang pinag-uusapan, mag-renew ka ng sojourno, mag-renew ka ng passport, kukuha ka ng karta identita, magre-renew ka ng residensya, wala kang choice, kundi sumunod. Kahit sabihin sa'yo ng sportelong nasa komune, tumayo ka sa isang paa, tatayo ka, makakuha ka lang ng sertipikato de residensya. Because you don't have any no choice. Pero tingnan nyo, pagdating sa spiritual, optional. Maraming Kristiyano, pagdating sa obedience, pag-spiritual ang pinag-uusapan, for them, optional. Totoo naman, Pastor, ang daming mga sinasabi ang Diyos, ang daming mga pangungusap ang Diyos, hindi ko kaya dahil ikaw. Hindi mo kaya dahil ikaw, iuutos ba ng Diyos yun sa'yo? Kung alam ng Diyos na hindi mo kaya? O ayaw mong gawin? That's the difference there.
pagsunod. Bakit? Nagde-demonstrate siya ng hindi lang pagtitiwala. Hindi lang pananampalataya. Nagde-demonstrate ng pagmamahal mo sa Diyos. Kagabi, nung umuwi kami sa bahay, just to ease the tension, natapos na tayo dito kagabi, talagang namin natin ginawa, salamat sa Lord niya. Habang kumakain kami ng tiyena, nagkukwentuhan lang. Ito totoo to. Pag ang lalaki kasi, in love sa babae, lahat, maniwala ka, lahat gagawin. Kaya si Gian tawa ng tawa eh. Kinuwento ko sa kanya eh. Sabi ko, lo sai prima, la tua mamma abita a Romulo. Io abito a Sigrate. Mula lang Grate hanggang Romulo, bilangin nyo ilang permata yan ng Metro Verde. Layo. At mula lang Grate, papuntang Sigrate, sasakay ka na ng Dupor na bus. And it will take you around 35 to 40 minutes. Antakin nyo pupunta ako kina Pastora. May dala kong custard. May dala kong puto. Dalawa lang namang kamay ko. May fiore sa bibig. Wow! Kinakagat ko yung bulaklak. Alam mo naman, saan ko ilagay ang bulaklak? Nilalagay ko dito, hindi pwede. Kaya nga sabi ko sa inyo sa metro pinagtatawanan ako Inaapod sa ko muna, kukuhanin ko yung aking bilito, saka ko isasaksak, kukunin ko ulit, bibit-biting ko. Pero yung blaklak na iwan din sa bibig ko. Makido, chiki shake. Sabi ng mga nakakita. Kaya sabi ko kay Jen, alas yung kapito, hulog na hulog ang loob niya sa akin. Likewise. Kaya kita nyo, mga kalalakihan, pero sa mundo, kontraryo kaibangan yan. Pero ikaw dahil gusto mo yung babae, una, at para ma-inlove yung babae, lahat gagawin mo. Tama. Tingnan nyo dito, kagabi, nagkakantahan tayo. Ayaw nila nagkakantahan tayo, di binata tayong pizza. See? Dahil bakit? Para sa kanila yung kantahan natin, maingay. Para sa atin yung ginagawa nating kantahan, pagpupuri sa Diyos. This is a question of taste. Para sa kanila, kaibangan. Para sa atin, hindi. Dahil this is how we adore and we worship God. They don't like it, simply. Balik tayo sa kay Saul. Kung titignan ninyo sa dulo, hindi ko tanda, Brother Maki, sa dulo ng 15, ng 13. I think verse 13. Inamin din ni Saul nagawa ko yun. Natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya ang disobedience kung minsan, hindi sa ayaw mong sumunod. It is because you are pressured to disobey. Ayaw niyong maniwala Di kayo nag-pressure ka rin. Mare, may pestahan, restaurante, may kainan. Ikaw nagmamadali ka. Anong oras ba tayo kakain mag-church? Ang isang church 2:30. Kaya ako dito, it-unrun na lang ako. Kaya pag sinabi noong MC, sige ho, kain na, mauna yung table 1. Kahit hindi ka table 1, pipila ka Dahil gusto mong makauna, makakain ka. Pupunta pa ako sa church, nagmamadali. Eto ngayon, dito tayo magkatalo tapos, Mare, hayaan mo isang beses lang naman. Hindi ka naman papatay ng pastor, may sasalta ka ng isang linggo. Pwede. Di na-compromise ka na ngayon. Ikaw rin. Tapos, kaya sinasabi ko, nagtatalo yung logic sa utak mo. At yung pananampalataya mo sa Diyos. Tapos may susul-sul pa sa'yo. Tingnan mo, Mare.
Pare, anong oras ba nag-umpisa gawain nyo? 2:30. Oh, 2:15 na. Sasakay ka pa ng 1991, kalayo. Bago ka makarating doon, wala ka nang datnan sa church niya. Okay, nag-isip ka ngayon. Tapos, oo nga. Wala na. Dali na tayo dyan. See? It's the same with Saul. Saul was pressured ng kanyang mga tawa na sinabi niya, natakot ako kasi sinabi ng mga 30, verse 30. Oh, Saul answered, I have sinned. Ayan. Yan, sinabi ni Samuel. Sinabi ni Saul. Yan. I have sinned, I have transgressed the Lord's command and your words because I was. Sinong sinunod ni Saul? Ha? Ang tao. Anong katayuan niya? Kaya tinanong ko kayo kanina, tama ba ang dahilan ni Saul na pinreserve niya ang mga tupa dahil gusto niyang ialay? O di, nagbago kayo sagot ngayon? Vede, kasi bakit? Ang instruction ng Diyos, preciso. Ang problema, iniisip pa natin. Kung susunod ako, ano kayang mangyayari? Lord, ang tanong ko, hanggang saan na ba kayang abutin ng isip mo? Hanggang saan lang ba kaya abutin nung kaya mong isipin? Well, in fact, ang ginawa ng Lord, kumpleto na lahat yan. Lakaran mo na lang. Sabihin mo sa katabi mo, sundin mo na lang. Nakaranas sa Baguio meron Nakaranas kayo yung ang tawag doon, yung trail, yung maze. Hindi nyo alam yung maze. Hindi maze. Yung dadaan ka sa mga Chispulia hanggang makalabas ka sa Iroscalo Park, meron, betre nga lang. Hanggang sa makalabas ka sa labas. O di ba? Labyrinth. Parang labyrinth to. Sa Iroscalo meron. Pagpasok mo, sabi ko, ano ba naman to? Ikaw na magbabayad, pahihirapan ka pa. Puro spekyo yun. Akala mo bukas, yung pala may spekyo. Tingnan mo. Sabi ko nga how difficult would it be you finding the way out rather than how easy would be you following God's way? Yan ang tanong. Alin ang mas madali? Ikaw ang maghahanap ng daan palabas o susundin mo yung daan na dinisign ng Lord palabas? Hello? Sa aklat ng Romans as Hebrews chapter 8. Sa Hebrews chapter 8. Ito, mag-i-example ako. Sa buhay ni Noah. Tingnan nyo ha. Ano sabi ng Diyos kay Noah? Gumawa ka ng daong. Bakit? Ano sabi ng Diyos? Siguro at that time, wala pang flood control. Wala rin kontraktor. Ang sabi ng Diyos, umabot na sa langit ang kasama ng tao. Bubunawin ko. And even if you will read Genesis, sabi ng Lord, bakit pa kasi ako naglikha ng mga ganito? Pero ang sabi ng Lord, siya na rin nagsabi, but I find one righteous man before my sight in the life of Noah. Ano ang utos ng Diyos kay Noah? Lumikha ka ng daong. Kumpleto yon, may sukat. Lagyan mo ng katrame, loob at labas. Tapos, pag nalikha mo na, lagyan mo ng mga bintana and everything. Kumpleto yun, precise yun. Tapos, nagbigay ang Lord ng instruction kung anong ipapasok mo, ilalaman mo sa loob. Tama? Pero ang tanong ko, saan pinagawa ng Diyos si Noah ng daong? Sa Genova? Tuktok ng bundok. Tingnan niyo. Sa tuktok ng bundok.
normal na tao yun, o di ba, anong sabi ng mga kapitbahay niya? Bakit di ka gumawa ng daong? Layo ng tubig dito, layo ng dagat. Kung gagawa ka ng daong, dapat sa Genova. O sa Samona. Tabing dagat yun eh. Ay hindi, sigit na ng bundok. Pero ang tanong ko, abot ba ka ng isip ni Noah kung gaano ka lalim ang ragasan ng tubig? Hindi. Simple sinunod lang niya. Kasi inutos ng Diyos. Tama? O kita mo, yung mga that same people na nangutya sa kanya, they were the same people knocking on the ark. Noah, pwede ba papasukin mo kami? Anong sabi ni Noah? Ang anumang isinara ng Diyos, walang sino mong makakapagbukas. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung nagsara ang pinto, hayaan mo na. Kala nyo may sasabihin ako. Kasi obedience ang pinag-uusapan natin. Kung isinara ang Diyos ang pinto, hayaan mo na. Bakit kasi pinipilit mo buksan? Hindi mo ba nauunawaan? Inaayawang ka na. Pinagdidiinan mo pa yung sarili mo. Ang sabi ng Diyos, iwanan mo na. That friend is not good for you. Pinipilit mong pinaggigitan ng sarili mo. Wrong. In Genesis chapter 6, verse 14. Hindi lang si Noah, si Abraham. Hindi ginusto ng Diyos. Hindi ginusto ni Abraham. Ang Diyos ang nagsabi. I will make you father of many nations. Ang lahi mo at ang lipi mo. Hindi ako malulunod ng isang basong tubig. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ang lipi mo, sindami ng buhangin sa dalampasigan, sindami ng bituin sa langit. Ginusto ba ni Abraham ng ganon? Hindi. It was God telling Abraham, I will make you father of many nations. Tama? Yan ang definite plan ng Diyos kay Abraham. Tama? Because he was walking righteously before God. Alam natin ang kwento, tumawa pa nga si Sarai, ako, times 3 na akong paso sa menopause. 10 points na lang, lampas na ako sa numero ng loto. Tumawa pa nga si Sarah. But since God was saying it shall come to pass. Kailangan mo lang kasi sundin. Nangyari ngayon. Nagkaroon ng Isaac. Ang tanong, di gan Diyos ang nangako kay Abraham, I will make you father of many nations. Tapos kukunin mo. Kung ikaw tatanungin ko, Lord, tama ba inuutos mo? Because it will never be logical eh. Isa na nga lang ang binigay. Nangakong binigay. Katagal ibinigay. Diba parang may utang sa'yo? Nung inutangan ka, nangakong babayaran ka. Katagal na ngang binayaran ka. Tapos, nung nabayaran ka, utangan ka ulit. Binigay na nga si Isaac. Tapos ngayon kukunin. No logic at all. Nag-oppose ba ang tanong ko, nag-oppose ba si Abraham? Hindi. Sumunod siya. Hello? Pronto? Nandiyan pa kaya? Hindi na si Abraham. Marami karakter sa Bible. Hello? Now, alam natin kung gaano kahalaga ang pagsunod. Tama? Walang dating. Ito lagi natin ang dating. Sa loob ng bahay, sinong nasusunod? Si Mrs. o si Mr.?
Aminin. Aminin. Sa mag-asawa, sino ang nasusunod? Si Mrs. o si Mr.? Sabi ni Sister Dan. Sige. Mga kapatid sa likod, sa bahay natin, sino po bang nasusunod? Si Mrs., si Mr.? Ang takin nyo sagot sa akin. Para nyo sinabi, Pastor, mali ang tanong nyo. Okay, now, tingnan nyo. No, because what I would like to express is this. Sa loob ng bahay, laging may counterbalance. Tama? When somebody says so, and before it is implemented, somebody must scrutinize. Bibili tayo ng bagong kutse. Hindi sa kontra, may mag-e-evaluate. Kaya, hindi. Gano'ng katagal, magkano ang rata. Kailangan ba talaga natin? So, what you call is check and balance. Sa tao po yun. Pero sa Diyos, wala nang check and balance. Dahil sa Diyos, puro check lahat yan. Yes! Tingnan nyo. Sa mga buong pusong sumusunod sa Diyos, anong reward? Ano na pala nyo? Ano na pala? Marami naman siguro dito. Sino ho mga sumunod sa Diyos? Taas ang kamay. Sabi naman ba? Bakit isang daliri lang? Basta isa pa lang ang nasunod. Sa mga buong pusong sumusunod sa Diyos, ano na pala niya? Ang una dyan, ano? Tagumpay. Success. Kasi bakit? Gaya ng sinabi ko, ang plano ng Diyos sa buhay mo, buo na, lakaran mo na lang. Kasi habang nilalakaran mo ang plano ng Diyos at buong puso kang sumusunod, mararanasan mo ang tagumpay. Amen. Hindi ang nakalagay dito, success. God, everybody wants a successful life. Tama? God wants us to have a successful life. Pero magtanong ka, bakit marami failure ang buhay? Bakit marami failure ang marriage life? Bakit marami failure ang financial life? Finances sa buhay. Bakit marami failure pagdating sa relationship? Tapos ganito, ay pastor, yan siguro talaga ang kapalaran namin na isinulat ng Diyos. Kailanman hindi magsusulat ang Diyos ng kapalarang masama para sa iya. Maniwala ka. At alam mo ba, pwede ho taas yung dalawang kamay. Bukas yung mga palad. Taas ho, dalawang kamay. Iganyan yung mga palad nyo. Yan mga palad na yan, yan ang gumagawa ng inyong, kaya nga tawag, kapalaran. Palakpakan si Lord. Pastor, tingnan mo yung kamay ko, yung guhit, pag ganon. Nako, maaga mamamatay ang asawa ko, pastor, yung nagsinap. Naniwala ka naman. Kasi yun daw ang kapalaran, pastor. Maaaga daw akong mabalaw. Ginoo ko. Hindi yan ang Tignan nyo, nagbasahan na sila ng palad sa ikaw. Ay, pambihira kayo. Hindi yan ang susundin ninyo, yung palad ninyo. Kasi kung ang palad ninyo ang susundin ninyo, wala kayong mapapala sa buhay. Christian kang matatawag, nakisiksik ka, nakiupo ka doon. Sige nga, ako nga, pamreading. Naniwala ka naman.
Alam mo, sa nalalapit na panahon, yayaman ka. Paniwalang-paniwala ka. Lahat ng mga kasama mo sa trabaho, tuwing Lunes, pumapasok at nagtatrabaho, ikaw natutulog. Dahil pinanghahawakan mo at gusto mong sundin in obedience with the word ng pamreader sa'yo, yayaman ka. Di asang-asa ka ngayon. Lipas ang 5 taon. Sila may mga investment na sa Pilipinas. Pagkalipas ng 5 taon, ni isang pasong lupa wala kang nabili. Pwede. Because why? This is... Ayoko ka, manibasahin ko yung aking kudigo. The confusion of... Ito. Misinformed in a sense of obedience. Marami sa ating kasama ko, ayaw natin sumunod. Dahil sa pakiramdam natin at sa tingin natin, pag tayo sumunod, tayo mapapasama. Tao lang ang ganun. Sa Diyos hindi. And I call that misinformed obedience. And mind you, diyan magaling si Tanim. Diyan magaling sumulsol ang demonyo sa buhay mo. Dahil bakit? Ang gusto ng kaaway, hindi mo makamit yung pagpapalang inilaan ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka na mag-pray. Wala naman nangyayari. O, sige, pagod ka na sa kakaiyak mo, tumugon ba ang Diyos? Wala namang mangyayari. Naniwala ka naman. See? Because you are misinformed. Oo nga. Tagal-tagal ko nang pinag-pray. Ay di siya tumigil ka. Di mas lalong walang darating. Tingnan niyo si Saul. Because he disobeyed the direct command of God. Anong consequence? Marami. Una, inalis siya sa pagiging unang hari. If you will read chapter 15, hindi ko maintindihan kung anong emosyon ni Saul. Inis siya o galit siya o dismayado siya. Nung paalis si Samuel, kung naghihinapulot niya ang balaban, napunit. Ano sabi ni Propeta Samuel? Ang angkan mo, luray-luray din. Ibibigay ng Diyos yung kinatatayuan mo ngayon, yan, sa kapitbahay mo. And so David started to sprout. The blessing that was supposed to be for Saul and his generation. Saan lumipat? Ba't ka David? Bakit? Isang simpleng disobedience. At mabuti sana kung inalis lang si Saul bilang hari. Ang dami niyang naranasan. Kinain pa siya ng jeling-jeling. Ganyan na yan. Selos. Nakita niya ang presensya ng Diyos kay David. Eh di anong ginawa niya kay David? Kailan kanya patayin? Ang matindi, hindi lang siya bastang inalis, nasiraan pa ng bait. O di kayo pinapasukan siya ng masamang espiritu. At kung hindi tutugtog si David, hindi babalik yung kanyang katinuan. See? Sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw. Kaya tayo. Sunod na lang kung ano sinasabi ni Lord. Lahat tayo susceptible. Iniisip muna, Lord, tama ba? Matagal ka nang kinukonvict ng Lord. Tumayo ka na kasi. Mag-exhort ka na kasi. Magturo ka na kasi. Mag-prayer lead ka na kasi. Lord, hindi pa ako handa. Lord, hindi ko alam magsasabi. Lahat naman dahilan ginawa mo.
Kasi naman, sabi ko nga we have a very considerable, loving, kind God. Na kahit anong idahilan mo, tatanggapin ni Lord. Kasi dito papasok yung conflict between our will. Saan nakatungtong ang obedience? Saan nakatungtong ang pagsunod? Sa freedom of will. Tama? Hello? Bakit may mga babala sa Biblia? Para ano? Sinabi ko kanina, para saan ang orange na light? Ano sagot nyo? Bakit di ka nakinig? Sabihin mo sa katabi mo, bakit di ka nakinig? Ang dami nang nagwa-warning, ayaw mo makinig. Kaya sa buhay ni Saul, winarningan na siya. Ang sabi ng Lord, samsamin ninyo lahat, patayin ninyo lahat, bata, matanda, lahat. Nandun na gagawin na lang niya. Kaya kung minsan, ako dito ako nalulungkot ganito ka na lang kalapit sana sa blessing mo. Yung ba parang saksakan? Ganyan ka na sana kalapit Hindi ko kaya. Pastor, hindi pwede. Pastor, hindi magkasya ito, Pastor. Paano mo masasabing hindi magkasya? Ito, tsaka ito, sinadya siyang ginawa to fit each other. Kaya minsan sabi ko, ako dito nalulungkot ako para sa marami. You're this close. Hindi tapos. Ganyan ka na kalapit sa blessing ng Lord. Ganyan ka na kalapit sa answered prayer. Isa na lang ang hinihingi ng Lord. Sundin mo hanggang sa dulo. Ang problema kasi iniisip pa natin, kung susunod ako, anong mangyayari? Ano kaya ang kahantungan? Bukas Lunes, papasok tayong lahat sa trabaho. Subukan yung pagpasok niyo bukas ng umaga. Pag nag-umpisang magutos ang amo, to prove what the Word of God is true. Subukan niyo magsundin. Pagkawari ko, hindi ka aabot ng katapusan ng taong wala kang trabaho See? Ang sabi dito, if you are sincerely following Jesus, your free will. Ito mahirap basagin Free will. Your free will. Na dapat ang free will natin ma-attach na sa will ng Diyos. Naalala niyo si Jesus nung sa Garden of Gethsemane siya? The night na bago siya hulihin, nanalangin siya, di ba? Nang pawis niya, nagmisulang dugo. Anong sabi niya? Hanggat maaari, alisin mo ang saro ng paghihirap na ito. Pero may dinugtong siya. Subalit, hindi ang kalooban, that is complete obedience. Ang kalooban, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Alam niya maghihirap siya. Sabi dito, we trust and obey. Sometimes we have difficulty in trusting and obeying God in areas of our lives which we don't understand. Lord, bakit naman? Minahal ko naman. Inalagaan ko naman. Kasaklapan lang yan. Naging responsable naman ako, naging mapagmahal naman ako.
Pero bakit, Lord? Ay, nako. See? Kaya pagdating sa ganyan, will ng tao ang nasusunod, hindi mo gawin ng Diyos. Gusto ba ng Lord na mag-suffer ka? Obviously not. Yan, dito, nakalagay sa aking notes, people sometimes, ay sabi dito, reasons for disobedience without even understanding. Nakakita na kayo ng mga taong ganyan? They have their own reason for disobedience na hindi nila naintindihan. Matulog ka na, Matulog ka na, dumali mo eskwela. Nanay, sino nakapagsalita ng gano'n? Taas ang kamay. Lahat tayo. Vai dormire, dumali tayo na laborare presto. Nakinig. Pwede? Nag-disobey sila. Bakit? We don't even understand that what you're telling them is never good. Madaling mag-disobey, tama. Ang kausa niyan, fallen nature ng tao. Kung minsan, ganun din tayo pinaparal natin sa ating mga anak. Nagdi-disobey tayo sa Diyos na ang akala natin without even understanding. Lord, mapapasama ako. Kailan ba mag-uutos ang Diyos na mapapasama ka? Ngayon, tanong, paano ba ako makakasunod talaga sa Diyos? Ang iba dito, salamat sa Lord, nasa 70-60%. Ang iba, 75, passing. Ang iba, naghihingalo, 70. Alam ko, hindi naman madali. Obedience to God is not easy. But there are ways, may mga kapamaraanan na tayo bilang Kristiyano. Matuloy-tuloy natin yung 70 maging 75 man lang. Yung bata, tinawag ng tatay niya, Pedrao, di ka nga dito. Pambihira ka. Ang grade mo, 75. Puro na lang lahat ng 75. Mula math, hanggang sa English, hanggang sa PE, hanggang sa home education, puro 75. Sagot ng bata, tatay, 75 na nga lang yan, nag-half day ako. Paano pa pag nag-full day ako, di 150 na? Alam ko marami sa atin dito, let's grade ourselves. Let's be honest. Ang iba sa atin dito, 70 pa lang po, pastor. Good! At least may pagmumulan. Kasi kung sasabihin mo sa akin, 10, pastor. Ilan taon ka ng Christian? 20 years na, pastor. Ang obedience level, 10. Buti pa nga ako minsan, dito hanga din ako Buti pa nga ako minsan yung mga kaibigan natin, mga unbeliever, ba't nandito ka? Akala ko nandito ka sa church niyo. Sila pang gulat sa'yo, ano? Bakit sasama ka sa akin? Hindi kayo mag-church ka dapat. Ikaw pa yung tinutulak nila. Buti pa sila, alam nila kung saan ka dapat pupunta, no? Ikaw kung minsan confused, sama ako sa inyo. Anong oras mag-service niyo? 2:30. Di ba may gawain kayo? Bakit nandito ka? Sila pa yung takang-taka sa'yo, no? Nakangiti lang sila. Ako yung pastor. Ako yung paminsan-minsan, pastor. Paano ba natin talaga matatamo yung tunay na pagsunod? Tanong. Alam nyo, obedience requires a deep, intimate relationship. Kung mababaw ang relasyon mo sa Diyos, napakadaling sumuway. Pero kung malalim, nakaugat ang pundasyon ng pananampalataya at pagtitiwala mo, alam mo, sa totoo lang, ang pagsunod hindi magiging mahirap Ay, talagang mahirap. Kaya nga ayaw magbunagin Ang hirap-hirap. Kasi nangangahulugan, yung karnal mong ikaw, yan pa rin ang nasusunod. Pero kung may mas malalim ka na relasyon, deep, intimate relationship with God, obedience to God, is easy.
At habang inaaral ko to, nagre-reflect ako sa relasyon namin mag-asawa. Because your wife is the only enemy that you've got to sleep with her at night. Yes. Tama? Oh, agree kayo. Oh. Na tayo bilang mananampalataya na nasa lupa pa, ang ating deep intimate relationship sa Diyos, kagaya ng buhay mag-asawa. May konting tampuhan. Hindi ako mag-church ngayon, Lord. Hindi muna ako magpe-pray, Lord. Hindi muna ako magbabasa ng salita. Hindi muna mo magbubuklat ng Biblia. Ang relationship daw natin bilang mananampalataya sa Diyos, kagaya ng relationship ng mag-asawa, may konting tampuhan, may konting misunderstanding. Ano pa? May konting bulyawan, may konting salitaan. At paano nare-repair? Ano? Kaya nga po, ang asawa ko laging nagdi-demand eh. Alam mo, Mother's Day ngayon, hindi mo lang ako binila ng bulaklak. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, ako na siguro yung pinakamapalad na lalaki. Alam niyo kung bakit? No, sa totoo lang. Paano? Sabi ko nga sa kanya, bakit pa ako bibili ng bulaklak? Kaya alam nyo, hindi ko siya dinaan sa bulaklak, dinaan ko siya sa custard cake at puto. Kasi ang relationship daw natin sa Diyos, bahalin tulad sa mag-asawa, may konting tampuhan, but you know, God is always right. Kaya sa bahay, wife is not always right. Hindi, may mali naman talaga kung minsan. Kaya kung walang hindi intimate ang relationship, madaling masira. Kung hindi malalim, madaling masira. Kung hindi malalim yung pagtitiwala, madaling mabasa. Tapos matutulog kayo, para kayo nagtatalikuran. Malamig, dihilaan ng piyumino ngayon. Hilang isa, pa, hilang ka rin ng isa. O di sa dulo, nagpati rin kayo. Dahil sa piyumino. Kasi yung ating relationship sa Diyos, dapat laliman pa natin ng laliman. Nakakasunod lang tayo ng lubusan sa Diyos kapag malalim yung ating relationship. Kaya bilang mananampalataya, let us strive to know better God, to experience better God. Kasi sa pamamagitan ng ating nararanasan sa Diyos, araw-araw nagpapalalim ng ating relasyon. At hindi lang nagpapalalim ng ating relasyon, nagpapadali sa ating pagsunod sa Diyos. Yun ang una. Pangalawa, paano ba nagsasalita ang Diyos? Paano ba nangungusap ang Lord sa atin? Kaya tanungin ko kayo, paano ba nangungusap ang Lord sa inyo? Gusto mong lumalim ang pagkakilala mo sa Diyos? Saliksikin mo araw at gabi. Read and meditate. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Joshua 1:9, read and meditate. Ako hindi ko maintindihan, hindi naman sa, alam ko wala na dito yon. Ang hindi ko maintindihan, binabasa nila to. Alam nila kung anong nandito. Bakit tayo sundin? Alam mo, mali. Hindi ako may sabi bilang pastor, ito. Because this, the truth of these times. Ano sabi ni Pablo? 1 Corinthians 22:19. Mga gawaing tulad nito, walang kabahagi sa karya ng Diyos. Nanlilibak, magnanakaw, gumagawa ng pagkahati-hati, walang pakundang, walang taros na pagsasaya, paglalasing, mga gawaing tulad nito, walang kabahagi sa karya ng Diyos. Ang tanong, Christian ka na, nabasa mo, alam mong totoo, alam mong makakabuti pati sa'yo. Bakit tayo sumunod?
See? Truth hurts. Because this is the truth. Sinabi ng salita ng Diyos. Hindi pastor. Ini-echo lang ng pastor. Kami mga pastor, katulad kami ng mga mikropono. Katulad kami ng mga we proclaim what is here. Kaya pag nire-review kayo ng pastor, huwag niyong kamuhayan ng pastor. Gusto niyong mamuhay? Huh? Dito. Pero kayo may kontrol din nun. No. At alam niyo ba, ngayon, matindi, many African countries, they're executing in Laos, Nigeria, they're executing Christians. Dahil ayaw na nila existence nito. Nangangahulugan, nasa end times na tayo. And I'm not only talking about calamities. Dahil kung titignan mo ang journal, puro calamities lahat. But look at Christian persecution in African countries. Anong sabi ni Jesus? They will persecute you because of me. Mapalad pa nga tayo dito, libre pang pagbabasa ng Biblia, open pa ang pag-aaral, pag-preach ng salita ng Diyos. Darating ang panahon, ipagbabawal ang mga pagpupulong na ganito. Maraming Kristiyano, kabisa nila ang Biblia. Binabasa. Ang problema, binabasa. Hindi pinagbubulay-bulay. Alam nila kung ano nagsita. Alam nyo, kahirap mamuhay nang naglalakad ka ng saka. Pag Sunday, dito. Oh, ganito. Sunday ngayon, dito ako. Lunes bukas, dito ako. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Sabado prayer meeting. Sabado, Linggo. Tapos, bukas, Lunes ulit. Sooner or later, I'm telling you, you will run out of grounds. Sooner or later. Ang sabi ng Bible, stop sinning, otherwise something worse will happen to you. Malambot-lambot pa nga yung sinabi ni Pablo eh. Ang sabi ni Pablo, sapagkat wala nang... Malumanay pa yung pagkasabi ni Pablo, sapagkat kung ikay patuloy na nagkakasala, wala nang pangalawang hain, na hihahain pa. Malambot pa nga yun. Pero sabi nito, stop sinning. Sabi ni si Jesus mismo nagsabi. Yung lalaki pinagaling niya. Sabi niya, go! But, stop sinning. Otherwise, something worse will happen to you. At akala ba natin, yung pagdidisobey, hindi siya kasalanan? Nakaramihan sa atin hanggang ngayon, humaharap pa ng consequences sa ating pagsuway. At ito ang pinakamahalaga. Anong unang sinabi ko? Intimate, deep relationship with God. Because the more you know God, ako nagpapasalamat ako sa mga kapatiran na bakit ganun kalalim ang pagkakilala nila, sinlalim ng pagkabaon ng haliging ito, na kahit anong gawin mo sa kanila, hindi mo sila basta-bastang nahihila sa mundo. Bakit? Naranasan nila tumuhog sa butas ng karayom. Naranasan nila binuhay muli. Naranasan nila pinagaling sa matinding sakit karamdaman. That's why their faith at ang pagkapit at ang pagsunod nila sa Diyos, sintibay ng haliging ito. At alam ko, tayong lahat dito na nakaupo, one thing or another, one occasion or another, nakaranas tayo ng himala ng Diyos. Tama? Eh, hindi lang himala, nakaranas ka ng pagpapala. At sa pinakahuli, huwag nating wawalain. Our prayer is our communication with our God. Kasamaan loob mo, iyak mo sa Diyos. Mas mabuti nga sa Diyos mo iiyak eh, wala kang maririnig eh.
Sa Diyos mo i-confide, sa Diyos mo i-open. Kasi ang preference natin, yung taong, sabi ko nga kung minsan, balyato din naman talaga Masama ang loob mo, naghahanap ka ng magkukonsuelo sa'yo, naghahanap ka ng karamay. Na hindi mo alam, ang akala mo, karamay. Yun pala yung nagpapatay sa'yo. Masama ang loob ko, sister, kasi ganito, kasi ganyan. Okay lang yung sister. Huwag ka mag-alala. Ganito. Huwag ka mag-alala. Bukas lang lalabas na yung kwento sa'yo. Tapos, tira ka na. Gulat ka, isang tao lang ang pinagbuksan mo. Buong church alam. Kaya whatever emotional state you have, dulog mo sa Diyos. Iiyak mo sa Lord. Magkulong ka sa kwarto. Ako, minsan sa banyo. Teka, magbanyo muna kayo ha. Kasi kami tatuto sa bahay. Magbanyo muna kayo, mag-toothbrush kayo, umihi kayo, gawin nyo na lang kung lahat ng gusto nyo. Naglalakad sa banyo. Kung minsan, pag alis nila sa umaga, kasi maaga silang umalis. Ako na solo. Sa pansin ko, 2 hours na pala ako nakaluhod. 30 minutes na pala akong nakadipa. Yung pansin sarili mo. Pero mind you, when you stand up, magaan. Mind you, when you stand up, after you cry, magaan. Ramdam mo na after mong nirelease sa Lord, may ipinilit ang Lord. Lakas, may pinilit ang Lord. Bagong vision, may pinilit ang Lord. Pag-asa, may pinilit ang Lord. Yung volya ba na magtuloy-tuloy ka sa buhay? Ako naranasan ko yun. Not once, many times. Kaya every time I feel down, sabi ko sa Lord, at itong bungad ko, akin lang to huwag niyo kopyahin. Maging original kayo. Huwag yung copy-paste. Ako, ang version ko ganito, Lord, here we go again. Parang kanta ba? Lord, here we go again. Tapos sasabihin ko na, Lord, alam mo na, hindi ko na kailangan i-itemize. And I'm talking about myself. Lord, alam mo, masama loob ko. Alam mo, Lord, galit ako sa taong yun. Yung tao yan. Wala dito yun. Yung taong yun, galit ako. Alam mo, Lord, inis ako sa taong yun. Alam mo, Lord, dismayado ako sa taong yun. I even mentioned the name, yes. Just to express, para mas buota mo. Kasi kung totoong malalim ang relasyon mo sa Diyos, you have to empty your heart. Hello? Kaya ngayong hapon, ang pagsunod, hindi lang bastang pagsunod. Nahihirapan tayong sumunod dahil mababaw pa yung ating relasyon sa Diyos. At alam ko, sa buhay ng bawat isa sa atin, may inilaan ang Lord para sa ating lahat. And God wants us to achieve that. Kaya ngayong hapon, sa ating pagtayo, can we all stand? Sa buhay ni Saul,